welcome to TDSI. Ngayong araw, meron na naman po tayong bagong graduate at for sure, kayo po ay mai-inspire sa kanyang kwento. Siya rin po ang ating kauna-unahang millionaire dito po sa TDSI. Hindi ko na po papatagalin pa, samahan niyo po akong alamin kung ano ang naging journey ni Sir Ramon, isang OFW from Sudan. Hi, Sir Ramon! Hello, ma'am. Hello po. Sir Rams, can you please introduce more about yourself? Hello sa inyong lahat. Ako po si Ramon, isang OFW from Sudan. Ah, Around 14 years na ako or 15 na ako dito from 2009. May background ka po ba sa trading? Ano lang, sa PSE, meron akong investment lang, maliit lang naman. Nag-start ako nung 2020. Pero ano Ah, lang, wait. So, sir, how did you learn about TDSI? Mga nakita ko ma'am sa post sa FB na yun, meron mentorship na ayan sa TDSI. So naisip ko kung i-try ko kaya. At kailan ka, sir, nag-join sa TDSI? Ah, Ano ko batch 1 ng year 2024. So January, this January. Sir, what is TDSI for you and what were your expectations upon joining? TDSI sa akin, ito good foundation siya sa isang trader. Maganda yung mga learnings na matututunan mo dito. Then madi-develop dito yung tamang mindset mo as a trader. So tell us about your experience naman dito sa TDSI, sir. Kasi syempre maraming curious. Kasi being the first millionaire of a TDSI, di ba? Can you tell us about your experience as a TDSI student? Yung estudyante pa, ma'am, nung first, syempre, nahirapan pa ako kasi as in zero knowledge sa foreign market eh. Hindi nga ako marunong mag-graph. Yung first week talagang mahirap eh. Yung pag navigate ng graph, wala akong alam diyan. Hanggang sa yun, later on yung natuto rin naman. Tapos maganda, enjoy yung turo ni ma'am, yung every weekly Zoom session natin. Talagang matututo ka talaga. Ano-ano naman, sir, yung mga activities nyo inside TDSI na talagang nasabi mong dito, kaya dito ka nahasa sa pagtitrade? Ma'am, yung talagang yung live trading namin na yung live trading na talagang real money yung bet mo, di ba? And then yung weekly Zoom session namin, yan. Tapos yung pagpasa ng weekly profit and loss. So talagang sa weekly activities na ginagawa nyo, continuous mo siyang ginagawa. And weekly, then, nadadagdagan yung learnings mo, especially on your live session. Oo. Basta trade lang ng trade. Mas marami, mas maganda. Diyan ka nga matututo eh. Kahit magkamali ka, okay lang. Matalo ka, okay lang. You have to be consistent talaga sa pagtitrade. Oo, talagang kailangan practicing mo talaga yung sarili mo eh. Na mag-trade ng mag-trade. Lalo na, starting ka pa lang. Hindi mo pa alam, marami ka pang dapat matutunan. So, okay lang matalo dahil maliit lang naman eh. Starting natin eh. So, yun lang. Practice lang ng practice.
Pero Sir Rams, hindi ka ba natakot mag-trade? Kasi, di ba, you're from a PSE, local market. This time is international market na siya. Di ka ba natakot na pasukin ng international market? Ma'am, yung matakot, hindi naman kasi ano confident naman ako sa ano sa turo ni Ma'am sa TDSI na maganda yung ano yung turo ni Ma'am na magtiwala ka lang. Tiwala ka sa sarili mo. Isipin, yung mindset lagi na sinasabi ni Ma'am na kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kung kaya niya, kaya mo rin, di ba? Yan lang, yan lang lagi nasa isip ko. Kung merong kumikita ng malaki, bakit ikaw hindi, di ba? Kaya mo rin yan. How about yung schedule ng trading, sir? Hindi ka ba nahirapan? Hmm, hindi naman gaano kasi sa work, nakaka-open naman ng ano na hahawakan ko yung cellphone ko. So minsan kahit nasa work, patingin-tingin, minsan nagtre-trade. Ayun, kaya nakarami ng trades. So na-practice talaga. Kumbaga talagang natutukan mo, sir, yung pagtitrade kahit papaano. Kaya na-practice Yes. mo talaga siya. Naging consistent ka talaga sa pagtitrade mo. Yes, ma'am. Ano naman, Sir Rams, yung kagandahan ng international market compared dito sa local market? Ma'am, ang kagandahan sa ano sa foreign market, yung mabilis kang makabili, mabilis kang makabenta. Hindi katulad sa PSE, kailangan mo pang pumila, i-line up yung mga trades mo. So dito talagang once na bibili ka, hit agad. And then pagka gusto mong i-sell, sell agad. So hindi na yung kakabahan ka, sana ma-hit. Ayun, okay naman. So, sir, eto na po yung inaabangan ng karamihan ng mga viewers natin. Syempre, dito sila excited, di ba? Can you tell us about your trades? Of course. Pero, syempre, hindi natin i-reveal kung ano yung mga pairs na tinrade mo and yung strategy na ginamit mo, di ba? Ano po yung highest gain mo at saka yung highest loss mo? Ah, ang ayos sa gain sa isang trade, meron akong umabot ng 4,000, nasa $4,000. Isang trade lang yun, ah. Pero malaki naman kasi yung lot size na ginagamit ko. Kasi ano yan tawag doon? Bakit ba malaki yung lot size na ginagamit ko? Na ginamit ko. Kasi yung umpisa, nung nag-aaral tayo, maliit lang yung ano natin, lot size. So, dinevelop ko yung sarili ko na paano kung malaki na yung lot size mo, kaya ba i-handle ng sarili ko? 'Di ba? Wala naman sa laki, wala naman sa liit yung pag-trade eh. Basta tama ba yung approach mo, kikita ka. So,
trinay ko, in-upgrade ko yung sarili ko. Paano ba, kung lakihan ko yung lot size? Kasi nakita ko sa sarili ko, kahit pa paano, malaki yung yung winning rate ko. So, try ko ngang lakihan. So, yun, naman, pinagbigyan ni market. So, medyo kumikita naman. Tama nga, sir. Sabi nga din ni ma'am, di ba? It's not about the strategy. It's about how you approach the strategy. It's like what he said po, yun nga po, nag-level up siya. Yun yung way ng approach niya dun sa strategy. How about your losses naman po, sir? Did you experience several losses din po ba? And how did you deal with it? Yung losses, meron akong losses syempre. Malaki yung lot size ko, malaki rin yung mahaba yung time frame ko. So expect mo pag matalo ako, malaki rin yung loss ko. Meron akong loss na umaabot din ng $1,000. Pero kahit naman 1,000 yun, pag tinotal mo yan sa isang linggo, halos nag-gain pa rin naman. Yung nakukuha siya ng ibang gain. So na yung loss na 1,000. Nako-compensate ng mga gain. Overall gain pa rin siya at the end of the week. Oh, thanks God, overall gain pa rin naman. Sir, ano-ano naman po yung mga mistakes na nagawa mo dun sa mga trades that you've made and paano mo po siya na-overcome? Ang mistakes, usually, ang pinaka mistakes ko, yung greed. Yung minsan nagiging greedy ka, yung panalo ka na, nag-trade ka pa, yung ayaw mong tumigil, lagi nasa isip mo, kaya pa tong dagdagan, pa tong dagdagan. Hanggang sa yun, matatalo ka pa. Yun, greed, na na rin ako, lagi ako nadadali niyan. So, paano mo Then, na-control yung greed mo na yun, sir? yung pagkatapos ng trade, tapos nagpasa na ng PNL, tapos loss, pinagagalitan ko sarili ko. Ako mismo sa sarili ko, pinagagalitan ko na kung hindi mo ginawa yun, gain ka sana. So, siyempre ako rin sa sarili ko, sabi ko, next time, sige, hindi ko na gagawin yun. Improve ko sarili ko. Sa susunod na trading, iba naman approach ko. Eliminate na natin yung mali. How about bootcamp naman po, sir? Did you join bootcamp 1 and 2 and how was it? Yes, ma'am. Nag-ano rin po ako ng bootcamp 1 and 2. Doon nga po natin natutunan yung pag-improve ng sarili natin. Yung paano mag-trade, trade management. Yan, kung paano natin i-manage yung trade natin. Then, pati yung pag-handle po ng emotion natin. Nandun yung mga pag-motivate sa isang trader. Nasa bootcamp 1 and 2 yan. So, dito mo rin natutunan, sir, kung paano i-control yung greed mo or paano mo na i-correct yung mga mistakes na nagawa mo sa mga previous trades mo before. Yes, ma'am. Matututunan mo. Kung lahat yan nasa bootcamp 1 and 2. So, for you, Sir Rams, was trading hard? Ah, mahirap talaga kung wala kang knowledge, ah, wala kang aral. Mahirap 'yan. Hindi basta-basta dapat pumapasok sa trades na hindi mo na maalam kung ano yung pinapasok mo. Pero kung maganda yung foundation mo as a trader, maganda yung mga learnings na natutunan mo, ayan, confident ka sa sarili mo na
mag-trade. Kayang-kaya mo yan. So what was the hardest part, sir, of your trading journey dito sa TDSI? Hardest part, yung ano lang ma'am, yung as a student po ba? Ang mahirap lang yung ano eh, yung paano mo papagraduating yung sarili mo. Kasi nung ano, doon ako na-pressure eh, yung nung paano ba graduate. Kailangan na kontrolin mo yung, kailangan mag-gain ka, di ba? So, doon pressured ako. Kada trades ko dapat mag-gain to. Tapos pag nag-loss ka, dapat mag-win ka sa susunod. So, kailangan na overall gain. Doon pressured ako. So, doon din na ano eh, na practice yung ano eh. Pag control mo ng gain over loss. So, parang dapat ganun din yung i-apply mo sa trading mo. Dapat mag-gain ako, mag-gain. So, pag may loss ka, dapat ma-overcome yun ng gain. Yun, ganun lang yung ano, yung mindset ko na ano, na ginamit nung nag-aaral tayo. This sa mga past few months, sir, di ba, sabi mo para kang nape-pressure sa pag-graduate, di ba? Kasi yung mga kabatch mo graduate na and you're still, di ba, negative port. And ngayon, sir, how does it feel na finally graduate ka na at hindi lang basta-basta graduate, you're the first millionaire dito sa TDSI. How does it Hmm. feel? Eh, siyempre, masaya sa pakiramdam mo na, yun, nagpro-profit ka na, profitable trader ka na. Alam mo na mawalan ka man ng trabaho dito as a OFW, di ba? Tumigil ka man ng work mo, alam mo na may pagkakitaan ka habang buhay ang pinag-uusapan dito. Saka ano, yun talaga yung ano eh, yung pinaka-goal. Kaya ako nag-enroll dito. Yung kasi nga ano itong Sudan na ano ngayon, may ongoing war kasi dito na civil war. So marami Hmm. sa amin yung napauwi na. So kaya nga ako nag-enroll eh, naghanap ako ng ano kaya dapat pagkakitaan pagka nawalan ng trabaho. So ito talaga TDS ay ang nakita ko. Mag-trade na lang ako. Ayoko na magtrabaho pa eh. Mag-apply ka na naman sa ibang bansa. Mahirap na. Ang tagal ko na nga dito eh. Sana pag-uwi, ano na, sa bahay na lang. At sa trading, walang pinipiling edad. Yun pang ano doon, kahit nakahiga ka, pwede. Sa trabaho, hindi ka makakahiga. Di ba? Hindi ka makakaupo. Hindi ka makakanood ng TV. Eh, pagka nagtre-trade ka, lahat yan kaya mong gawin. Being the first millionaire, sir, syempre here in TDSI, will you recommend TDSI sa mga friends, family members, colleagues, at sa ibang pang mga kakilala po na gusto rin mag-try? Sa lahat ng mga gustong sumabak sa foreign market, ang ano diyan, kailangan na may maganda kang foundation. So, huwag kayong matakot, lakasan niyo lang loob niyo. Pag maganda yung foundation mo, kahit anong ano pa yan, hirap, kayang-kaya mo yan. So based on your experience, sir, here in TDSI, will you recommend TDSI? Highly recommended po. Sana marami pang mag-enroll dito and para lahat tayo kumita. So, nakakatuwa naman po talaga, sir. We're very proud of you po talaga. Congratulations po once again na being a zero knowledge sa international market and now you're one and you're the first millionaire here in TDSI, di ba? Do you have a final message po, sir?
Yun na yun, sinabi ko na basta may maganda kang foundation, so walang problema, kayang-kaya mo yan na harapin yung mahirap na foreign market na yan. Basta lakasan lang ng loob, huwag matakot, magtiwala lang sa sarili mo. Yan. Thank you once again, Sir Ramon. Thank you so much sa inyo pong inspiring na story, sa pag-share niyo po ng inyong journey dito sa amin. Guys, for those who want to try international or global market, please join us, TDSI, and meron din po tayong masterclass and meron din po tayong ngayong metal. Kung gusto niyo pong mag-trade ng mga golds, malay niyo po tulad ni Sir na zero knowledge sa international market pero ngayon kumikita na at isa ng millionaire dito sa TDSI. So thank you once again, Sir Ramon, and God bless.